Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po kayong lahat dito sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. Sa araw na ito, pag-uusapan naman natin ang isa sa mga napaka-popular na K-boys. Actually, ang tawag, nireactionan ko na siya before. Ang tawag ko sa kanya, the ultimate leading man ng Kalingap. And number 1 din yan pagdating sa pagcha-charity. Walang iba kung hindi si Kalingap Edu. Ayan. Si Kalingap Edu, lately, laman siya talaga siya talaga yung topic halos ng mga reactors ng Kalingap, no? So, ako naman, dahil nga ang dami kong napapanood sa kanya lately, na babalik tuloy yung mga nakaraan sa aking mga alaala kasi matagal na rin po akong supporters, tagapanood ng Kalingap. Pero bago nga pala natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan tungkol kay Kalingap Eds, syempre po, inaanyayahan ko po kayo na kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking munting channel, pakisubscribe po, pakilike naman din po kung naibigan ninyo ang ating kwentuhan. At syempre, ang dahilan ng lahat kung bakit tayo nandito, ang mga Kalingap, kung bakit nandito, ang mga beneficiaries, mga angels, basta lahat po na may kinalaman sa Kalingap. Dahil po yan kay Kuya Val Santos Matubang, kaya sana wag na wag po natin siyang kakalimutan. Ganon din po ang kanyang may bahay, ang ina ng Kalingap, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, and Miss Jackie Tapia Matubang. At lahat po ng mga charity vloggers na totoong may paglingap sa mga kababayan natin na naghihirap. So, going back po sa ating topic. So, the ultimate leading man ng Kalingap. Kasi, bakit ko po nasabi kay, Kalingap Eds? Kasi, di ba, sa lahat ng mga K-boys, siya ang pinakamaraming naging leading lady. Di ba? At, doon sa lahat ng kanyang mga naging leading lady, lahat yun naging viral, trending. Simulan natin doon sa kay Ate Sheena, 'di ba? Kahit na napakadali lang ng tambalan nila na 'yon, ang dami ring views. Parang yan yata yung unang nagpakilig sa sa mga Kalingap viewers. Kaya lang napakadali lang napakaiksi lang nun. Dahil umayaw nagsabi naman si Ate Shen na hindi pwede kasi nga may boyfriend siya. So, ang sumunod na nga doon si Rina, 'di ba? So, isa-isayin natin doon sa mga naging leading lady ni Edu. Sino kaya din yung kasi alam naman natin yung sitwasyon ni Edu, 'di ba? Wala na siyang love team, 'di ba? So isa-isayin nga natin sino ba dito yung pwede pa kayang maibalik. Kay si Ate Shena, of course hindi na pwede, 'di ba? Dahil alam natin na may asawa at anak na siya. Si Rina naman, parang nabuhay uli ang Edren kasi nga nitong nag-birthday si Rina, nakita natin na dumalo naman doon si Kalingap Edu. So, nakakatawa rin. And, ayan, makikita natin dyan na totoo si Edu doon sa sinabi niya. Di ba nung siya nagpaalam sa Edren na parang hindi na siya, parang binuwag na yung Edren kasi nga parang si Edu nandyan kay Rina bilang kapatid. Kaya lang yung mga ibang sponsors o ibang supporters parang madami ng parang marami ng mga demands, marami ng pinapagawa. Ganon yung pagkakaalam ko. Siyempre parang hindi na yata matutugunan ni Edu yun. So minabuti niya nang magpaalam sa team up nila ni Rina. Pero, hindi nangangahulugan na pababayaan niya si Rina kasi lagi pa rin siya nakasuporta kay Rina noon, lalo na off-cam. And ayan kahit wala, kita naman natin kahit wala na si Rina sa Kalingap, di ba? Nandyan si Edu, nang invite siya. Ang maganda kasi rito sa Edren, hindi naman to yung love team na may mga love angle. Ito ay team up na bilang magkapatid, na brotherly, di ba? Na nandyan si Edu para kay Rina, para umalali. Kasi alam naman natin yung sitwasyon ni Rina. Kaya kung mababalik man yung Edren ngayon, parang mahirap na rin kasi nga nasa ibang wala na sa Kalingap din si Rina, di ba? Mapapayagan kasi nga
alam naman natin yung sitwasyon ni Rina. Kumbaga, nandyan si Edu para suportahan, alalayan pa rin si Rina. Kasi alam naman natin ang kalagayan ni Rina, di ba? So, pwede pa rin natin, hindi imposible na makita pa rin natin ang Edren, di ba? Pero hindi na katulad nung inaasahan dati. And yung sumunod nga kay Rina, ang naging ka-love team niya, ito na nga si Erica, di ba? Nag-start siya nung ewan ko man, sari yata ng basta merong ang tawag dito, merong celebration ang Rochelle, yung Rochelle pa noon ang talagang hit na hit sa mga Kalingap Love Team di ba si Erica ay scout ni Rowell. So dumalo si Erica doon, tapos parang merong laro doon na parang truth or consequence ba yun. Natama kay Erica, tinatanong ko meron ba siyang crush sa Kalingap meron siyang crush sa isang K-boy. Sabi niya meron. Tapos iyon, parang naghula-hulaan, maraming mga nag-react, maraming humula na ang crush ni Erica ay si Edu. Doon na nag-start, and then tukso-tuksuhan, nakita na meron namang chemistry at maraming sumusuporta, malalaki views. Actually, yung Edrica, ang parang pinakamahigpit na katapat talaga sa pasikatan ng Rochelle Yung dalawa na yan, sikat na sikat, Edrica tsaka Rochelle noon. And all of a sudden, yun nga lang, biglang hindi na nagpa-vlog si Erica. Kung ano man yung dahilan niya, bahala na siya. Dun sa mga nagpupush na maibalik, no? Kasi parang umingay na naman yan dahil nga dun sa vlog ni Mr. Benty Boy. Ako, ewan ko lang po kung ako lang po si Mr. Benty Boy, siguro yung hanggang isang vlog lang yan, yung sinasamahan niya yung mga supporters ni Erica. Kasi kahit po nabuwag na ang Edrica, patuloy pa rin sinusuportahan yung love team nila. Although magkahiwalay na, pero pareho pa na rin sinusuportahan niya si Edu at saka si Erica. Kasi ang ni Benty Boy dyan is sinasamahan niya yung mga supporters kasi malayo yung pinanggalingan. Siguro sa akin sapat na yun yung mga sumunod parang hindi na yata kung ako lang hindi ko na parang i-vlog pa. Sa bagay, sabi nga ni Sir July, vlogger si Jason, siguro ganun ginawa niya, no? But ako po talaga, ewan ko kasi yung huling vlog ni Kuya Val, nung pumunta siya doon sa tindahan, ay parang hindi ko talaga nagustuhan yung ginawa nila kay Kuya Val. Ewan ko lang po, no? Kasi parang hindi ko talaga nagustuhan yun. Siguro naman napanood din ni Mr. Benty Boy yun di ba? Kung sa akin lang naman, iba-iba naman po kasi tayo ng opinion. But anyway, so kung ang Edren ay pwede naman, bakit ang hindi? Siguro para sa akin tong Edrica wag na. No. Kasi unang-una wala na ngayon sa Kalingap. Bukod sa wala na sa Kalingap, ay hindi naging maganda ang naging pagtatapos, 'di ba? Ang pag-alis na sa Kalingap. Sa akin And isa pa, hindi rin naman nagsasabi yung bata na babalik sa Kalingap. Wala naman sinasabi. And besides, nagsalita na rin yung mother na hindi na nga raw babalik sa Kalingap dahil magulo raw. Bukod dyan, mismong si Kalingap Rab na nagsasabi, di ba, pumasok siya nag-comment si Kalingap Rab na hindi na dapat binablog si Erica. And pati yung pag ni Kuya Val, pag-live ni Kuya Val, hindi man direktang nagsasabi si Kuya Val kasi si Kuya Val hanggat maaari yan kung magsasalitahin pabiro pero yung napanood ko siya na nagbibigay siya ng opinion dito, seryoso si Kuya Val. And meron nga siyang binanggit na kasalubong niya nga raw, nagkita sila harapan, hindi man lamang daw siya binati, siya naman daw gustuin man niyang batiin, kaya lang baka mamaya hindi siya pansinin. So, di ba, imposible namang hindi sila magkita kasi sabi ni Kuya Val, harapan, ewan lang din natin siguro kung halimbawa man sana, nag-bless man lang sana siya kay Kuya Val para, di ba, ito yung tao na pinagmulan, 'di ba? Ang dahilan ng lahat kung bakit
nandyan kayo ngayon. 'Di ba? So, yun, kaya wag na lang natin ibalik. Ako, agree ako dun sa mga nagsasabi na wag nang ibalik. Pero, syempre, ang ano niyan na kay Kalinga Prab pa rin, di ba? And, nagsabi na nga si Kalinga Prab na hindi na dapat ibinablog ang wala na sa Kalingap. At ang panghuli naman ay ang EDSI. Ayan, talagang definitely, iyan tayo, Team Pag-asa tayo kay Team Presbyrador. Gustong-gusto pa rin nating maibalik sana ang love team ng EDSI. Sana naman may pag-asa pa. Do, sinabi ni Viance na oo, Kalinga pa rin siya, pero hindi na siya magpapablog sa love team. Syempre nirespeto naman natin yun, no? Kaya lang, kumbaga, umaasa pa rin, di ba? Hindi naman natin ipagpipilitan kung ayaw na ni Vian, di ba? Pero, nandun pa rin yung hope. Kumbaga, habang buhay may pag-asa. Total, nandiyan pa naman sa Kalingap si Viance, di ba? And, at lalo na kanina, nung sinabi ni Kuya Val na sinabi niya sa live niya na talagang mahal ni Edu si Viance. Kaya parang mas lalo tayong nagkaroon ng pag-asa. And besides, yung komento din ni Kalinga Prab, sinasabi niya na EDSI tayo, di ba? EDSI tayo hanggang sa wakas. So ayun, kahit papaano ay nabubuhayan tayo ng loob sa EDSI. Sana nga, no? And, so balik tayo dun sa pagiging ultimate leading man ni Kalingap Edu. So, ang maganda kasi kay Edu, sa kabila ng lahat ng mga leading ladies niya ay trending, viral, hindi mo yan makikita na nag-upo-upo na lang sa live niya, sa vlog niya. Sige pa rin siya ng pag-charity niya sa mga liblib na lugar, sa mga bundok, 'di ba? Yung tribo ni Manny, 'di ba yung tawag nila doon sa tribo na yun. Sige lang siya. Kumbaga, pag mag-live man siya, kung paliparan man siya, kung marami man siyang sponsors, hindi niya yan kinakamkam, kung hindi, ginagamit niya rin sa pag-charity niya. Kaya, kung tutuusin, di ba, ang viral yung love team mo, ang daming mong mga sponsors, ang daming nagpapalipad sa'yo, pero hindi nga lang siya nagsisitting pretty dyan eh. Kaya, agree ako dun kay Ma'am Edna nung sinabi niya na yun. Hindi siya basta umaharap lang sa camera, nagdadadak-dak lang, nambobola lang, or nagpapasakay lang. Meron po siyang tinatrabaho. Kaya sabi niya ang dami niya raw anak. Yung anak na tinuturing niya yung mga umaasa sa kanyang beneficiary. Kaya sana po, wag naman po nating kung halimbawang wala na nga o hindi na nga magkakabalikan ng love team, wag naman nating i-stop ang pagsuporta kay Edu kasi ang dami rin pong umaasa kay Edu, di ba? So, ayun lang po ang masasabi natin. Go tayo kay Presbyrador. Team Pag-asa po tayo. Sana nga. Bagamat marami nagsasabi na malabo na yan. Bakit? Diba? Habang buhay, may pag-asa. So with that, mga Kalingap, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Mag-ingat po tayong lahat. God bless.